Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Actually, papunta ako sa resort ngayon. May usapan kasi kami ni Marilyn. Baka pwede naman ako sumama sa'yo. Pagkatapos kasi natin mag-usap, I got myself thinking. Sinasabi mong gusto mo na makipagbate? Marilyn, ikaw talaga ang pinunta ko dito. Pakinggan mo naman yung gusto kong sabihin sa'yo. Ano na naman nasasabihin mo sa akin? Yung mga panglalait mo? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo noon. Gusto kong magbati na tayo. Darlene! Bakit nandito ka? Nakapag-usap na po kami ni Darlene at humingi na po siya ng tawad sa akin. Ngayon po, nandito siya para personal naman po sa inyong humingi ng tawad. I know I caused you so much pain in the past. I am so sorry. Sana mahanap ninyo sa puso ninyo na papatawad ako. Mukhang okay naman Moving on. Darlene, magsimula tayo ulit. Thank you for giving me another chance, Marilyn. Pangako ko sa'yo, hindi mo i-regret ang desisyon na to. At maraming salamat din, Daddy. Lola. Darlene, sigurado ako. Matutuwa si Jerome kapag nalaman niyang okay na tayong dalawa. Lola, si Jerome po. Nagpapahangin lumabas. I want you to meet somebody. This is Congressman Borja and his son Anthony. Marilyn, my granddaughter. Wow, you've grown. Hello, Iha. How are you? Nice meeting you po. Please meet my son, Anthony. Hi, nice to meet you. Hi. Marilyn, i-entertain mo muna sila at Tessie, ang dessert, make it the best. So, Lola. ay, upo ka muna. Anthony, have a seat. I want you to meet my... Jerome, maraming salamat sa pagsama sa akin dito, Kung hindi dahil sa'yo, baka magkagalit pa rin kami ni Marilyn ngayon. Walang problema. Nakilala ko na rin dati si Anthony. We come from the same circle of friends at minsan nakikita ko siya sa mga gimikan. Maraming babaeng nagkakandara pa dyan. Kasi bukod sa gwapo, mayaman pa at galing sa pamilya ng mga politicians. Mukha naman lampat, ban-ban. Darlene. Actually, he's a black belter in karate and magaling din siya sa judo and muay thai. He's a very interesting guy. And a very good catch sa mga babae. Actually, kung hindi mo lang girlfriend si Marilyn, kung hindi lang kayo mag-boyfriend, I'm sure sinet up na ni Lola si Anthony kay Marilyn. Jerome, saan ka ba galing? Kaya pa kita hinahanap Saan ka galing? May problema ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sandali na. Take your time. Sabihin mo nga sa akin, Marilyn. Pinupormahan ka ba ng Anthony? Saan naman galing yan? Kanina lang kami nagkakilala ni Anthony. So, hindi po siya pumuporma sa akin. Narinig mo naman yung sabi ni Congressman, di ba? Type ka ng anak niya. Talaga? Type ako ni Anthony? Hindi pa obvious, Marilyn? Huwag mo sabihin sa akin gusto mo rin siya. Bakit? Porket anak siya ni Congressman, porket nakapag-aral siya sa abroad, at isa siyang executive chef. Ganun ba yun? Ganun na bang labanan ngayon, Marilyn? Jerome. Oo. Tingnan mo sila. Sweet nila, no? Alam mo, wala akong ibang pinangarap kundi ang sabay tayong tumanda magkasama. Kaya wala akong pakialam kahit si Anthony, anak man siya ng presidente o siya pa yung pinakasikat na chef. Kasi dapat hindi ka magselos. Sakura? Dahil wala akong ibang pinangarap makasama habang buhay,
kundi ikaw lang. Wala. Salamat. Cake! Ang tagal, ang lamig na ng kape. Ito na po, madam. Ito na po, madam. Opo. Tagal? Your cake, madam. Ang lamig na ng kape, oh. Opo, madam. Madam, may bisita po kayo. Langaw. And why? Are you still here? Kinakain na kita ng masarap na lunch. Gusto mo pa ba ng take-out? You read my mind. Gusto ko manghingi ng advance payment. 10,000 will do. What are you talking about? Wala ka namang ginagawa. Wala ka pang ginagawa. Humingi ka na ng DP. Hoy, for your information, yung mga nakita mo kanina, yung pag-aaway ni Marilyn at Jerome, ako lang ang may gawa nun. Wala kang participation pa. At sa tingin mo, ganun mo lang kadali mapaghihiwalay si Jerome at si Marilyn? Well, you're wrong. Hindi mo dapat ina-underestimate ang dalawang yun. Dahil sobra nilang mahal ang isa't isa. It'll take more than your sarcastic remarks at mga panlalait bago sila maghiwalay. Ang dami mo sinabi? Wala ka pa namang nagagawa? Ano nagawa mo? Ha? My presence. Why else would I do that dramatic performance at lunch earlier? The first move is to make Marilyn trust me. At ngayong bati na kaming dalawa, di magagawa ko na ang iba kong mga moves. So if I were you, write me that check because I earned it. Tessie, check eh. Yes, madam. Excuse me po. Don't you just love it when nagkakasundo tayong dalawa? Oh, Dad! Kanina pa kita hinahanap. Sensya ka na, darling. Nagpalit lang ako ng damit. Kamusta ka na? Kamusta ni Nanay Perlita mo? Okay naman po. Makakapag-aral na ako ulit. At si Nay Perlita, okay din. Mabuti nga ako kasi nakainom na siya ng mga gamot niya dahil sa pera na binibigay sa akin ni Lola. I'm sorry, darling, for letting you do this, ha? Just so you know, nag-object talaga ako sa mga pinaplano ni Mama. Hindi talaga ako sangayon sa mga ginagawa niya. Okay lang, Daddy. I wasn't forced naman eh. Nagkusa na lang ako kasi ayoko naman sabihin ninyo na wala akong utang na loob sa inyo. Kaya ang dami niyong naitulong sa akin, di ba? You can still back out if you like. Gagawa na lang ako ng ibang paraan para makatulong sa'yo nang hindi nalalaman ni Mama. Kung na, Dad, okay na rin to. Kasi nakakapunta ako dito. Kikita tayo. Namimiss na kita, Dad eh. Kung pwede lang tayo bumalik sa dati, no? Magta-tennis ka ba? Wala akong gagawin. Pwede ako sumama sa inyo, Dad. Namimiss ko na rin mag-tennis. Yan, tagal na rin, di ba? I'm free. Daddy, Marilyn, uwi na daw po si Jerome. Opo, sige, mauna na po ako. Baka, para makapag-prepare kayo sa tennis practice niyo. Daddy, ayaw maniwala ni Jerome na marunong na ako mag-tennis kasi, di ba, ikaw yung coach ko na napakagaling. alam mo, feeling ko, mas nilook forward mo pa yung pagpunta natin sa ice cream parlor pagkatapos ng practice. Hindi, oh. Sige na, mabis ka na. Sige Magpalit tayo. Nakakaya sa coach natin, ha? Sige po, sir. I'll go ahead. Sige, Jerome. Mars! Ito na lang. Pula, oh. Bagay sa skin tone. Mars, pinaglalaroan mo na ata ako eh. Di,
Hayaan mo na, okay na to. Oy, bakit? Kahit may sakit ka, dapat nagpapa-beauty ka pa rin. Mars, hindi ko naman pinangarap gumanda katulad ni Giselle. At ni Marilyn. Nay? Ay, Mama Justin. Oy. Uy, anak, bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Akala ko ba ihahatid mo lang yung kakanin kay Jerome? Hindi po kasi ako doon nagpunta. Sa resort po ako pumunta. Oh, Nagkita po kami ni Marilyn. anak naman. Dapat nga umiiwas ka sa gulo. Bakit ikaw yung pumupunta pa doon? Nay, mali ho yung iniisip niyo. Okay na kami ni Marilyn. Ba't di na kami? Ano nangyari yun? Niloloko mo kami. Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Pumunta kasi ako doon, tapos humingi ako ng tawad sa kanya. Sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Ayun, inaccept niya naman yung apology ko. Talaga, anak, ginawa mo yun? Ikaw yung nagpakumbaba? Isinantabi mo yung pride? Opo, Nay. Anak, pinagmamalaki kita kung ginawa mo yun. Talagang nagbago ka na nga, darling. Max! Anang! Ayos ah! Gaano kayo katagal nag-usap ni Marilyn? Buti naman tinanggap niya ang sorry mo. Oo nga ho, Nay eh. Nung una, tinataray-tarayan niya pa ako. Tinitiis ko na nga lang lahat ng mga masasakit niyang salita sa akin. Tapos gusto pa niyang lumuhod ako sa harap niya. Pinaluhod ka pa niya? Oho. Tapos siguro nakita niya na sincere talaga ako sa mga sinasabi ko. Tapos pagkatapos nun, gusto niya pa mag-sorry ako kina Lola tsaka kina Daddy. Eh, ginawa ko naman yun para mapatunayan sa kanya na totoong gusto kong makipag-ayos sa kanya. So, ibig sabihin, maayos ka na sa mga karbonel? Oho, Nay. Huwag niyo ho sanang masamain. Kasi naging pamilya ko rin sila eh. Lumaki rin ako sa kanila. Huwag ka mag-alala, anak. Naiintindihan ko. Kami kaya ni Marilyn, may pag-asa pa kaya? Kinamusta din ba niya ako? Pasensya ka na, Nay, ah. Pero hindi ka binanggit ni Marilyn. Wala siyang ibang bukang bibig kundi yung mga karbonel. At parang ang saya-saya niya doon. Sobrang close na nga nila ni Lola eh. Tapos kina Mommy at saka kina Daddy, sobrang sweet niya naman. Sa totoo lang ho, parang kinakalimutan na kayo ni Marilyn. Anong klaseng trip yan? Ha? Baka mantimang dyan sa ginagawa mo. Gwapo ba ako? Malakas ba yung dating ko sa'yo? Ikaw? Kung ikaw tatanungin ko. Ako tinatanong mo, ginawa mo pa akong bakla. Hmm? Bakit may problema ba sa bakla? Wala naman. Gwapo ka. Love you. Hindi kasi, tinitingnan ko lang kung meron ba ako ibubuga dun sa mga gwapo't mayayaman na umaaligid ngayon kay Marilyn. Eh sir, bakit niyo ba pinoproblema yung ibang tao? Eh kayo na naman ni Marilyn, boyfriend ka na niya. Eh, okay ka naman sa pamilya niya. Eh bakit parang nati-threaten pa kayo? Wow, gusto ko yung magkakasabi ng threaten mo. Sa totoo lang, guguluhan pa ako kung talagang tanggap na pa ako ng mga karbonel para kay Marilyn. Kasi si Madam Sarito, kahit hindi niya sabihin sa akin, nararamdaman ko na maliit pa rin ang tingin niya sa akin, sa ginagawa ko. Pag andyan si Marilyn, pait. Akala mo santo. Pag wala na, si Marilyn, nag-iiba. Nagiging aswang.
Nagiging bakulaw, yung ano nang nag-iiba ng basta nag-iiba siya. Nakangiti. Smile. Ayan. Pero paano yung parinig sa akin? Anong sinasabi mo kay Ma'am Charito pagka pinapasaringan ka niya? Wala. Hinahayaan ko na lang kasi kesa naman yung relasyon ko kay Marilyn ang mapunta sa alanganin. Pag nagalit ang lola niya sa akin, siyempre pagbabawalan si Marilyn na makipagkita sa akin. Titiisin ko na lang. Titiisin ko na lang lahat ng mga parinig at lait sa akin ni Ma'am Charito. Ang mahalaga, ayos kami ni Marilyn. Yes, sir. Okay yan. Fight lang ng fight. Tayo magpa-fight pag hindi ka tumigil sa kakasabat mo. Diba? Dito na lang tayo. Pag nag-uusap kami, huwag kang aano. Marilyn, salamat dahil dinamay mo ako sa shopping mo. Pero hindi mo naman kailangan gawin to eh. Okay na sa akin na samahan ka para makapag-bonding tayo. Ako ba, Darlene? Maliit na bagay lang yan. Ayaw ba nun? Meron kang bagong susuotin na damit sa event ni Lola. Pero akala ko close friends and family lang ang invited doon. Darlene, alam ko naman na pamilya pa rin yung turing mo sa amin. Kila Lola. Kaya gusto ko na mamaya andun ka. Salamat, Marilyn, na that means so much to me. Parang hindi bagay yung mga yan sa mga pinamili natin. Sa outfit natin mamaya. Ibibigay ko sana to kay Nanay Perdita eh. Pwede bang ikaw yung mag-abot sa kanya nito? Kasi gusto ko sana ako, kaya lang iniisip ko baka nagtatampo pa rin siya sa akin. Namimiss mo siya, no? Sige, huwag kang mag-alala. Alam mo, inaalagaan ko naman siya ng mabuti eh. Tsaka malakas na siya ngayon, kaya natuturuan niya na ako magluto. Yun na nga yung bonding namin eh. Minsan, hanggang madaling araw, nagluluto kami at saka nagkukwentuhan. Miss, kukuhanin ko tong tatlo. Thank you. Nice choices. They're very pretty. Thank you. Tingin ko talaga magugustuhan ni Nay Perdita yung mga binili mo dito, scarf. Hi, Miss. Hi, I'm Derek, and these are Mike and Drew. And we're just wondering if... You know, I'm sorry, but I'm not interested. So, pwede kayo maghanap ng ibang kukulitin ninyo. Relax. Hindi naman ikaw gusto naman makilala eh. Yung kasama mo. So, are you guys free? Sorry, pero may boyfriend na kasi ako, tsaka baka magalit yun. Pero it was nice meeting you. Darlene, tara na. Yeah, she has a boyfriend. Sorry, my boyfriend. Next time, mga bro. Fabulous. Aling Perlita? Darlene. Si Aling Perlita? Wala siya eh. Nandun siya kina Mama Josie. Dinaan ko kasi to eh. Since on the way ako dun sa resort, may usapan kasi kami ni Marilyn. Dinalan ko si Aling Perlita ng Nido Soup. Salamat na lang ah. Thoughtful mo talaga, Jerome. Pasensya ka na, ang gulo. Dami niyan ah. Kung okay yung kita mo dun sa bagong trabaho, tama? Ito. Wala to. Nilibre lang ako ni Marilyn kasi sinamahan ko siya sa mall kanina. Tapos, ito, pinag-shopping niya ako. Grabe no, parang nawala lahat ng misunderstandings namin. And we are very close again. Di mabuti naman. Kasi ako na bumalik na kay ni Marilyn sa dati. Oo nga eh, pero it's still not the same. Sabihin? Nagbago na talaga siya eh. Ang daming lalaki yung bumabati at humahanga sa kanya. Like kanina, we were at the mall. And then these group of guys went up to her, tapos si Marilyn nakipag-exchange ng numbers sa kanila. But you know what? You're a really lucky guy because your girlfriend is very beautiful. Sa sobrang ganda, yung mga lalaki dyan nag-aantay lang na mag-break kayo para makaporma sa kanya. Gusto mo merienda? Kukuha ko. Pero akyat ko muna to ah. Excuse me.
Mag-offer Marilyn? ka sa kanila ng mga appetizers. Marilyn, halika na. Sige. Thank you. Sige. Sige, tara. Sino yung katext mo? Si Anthony, yung anak ni Congressman Borja. Paano niya nakuha ang number mo? Huwag mong sabihin textmates na kayo ngayon. Hindi ako nagbigay ng number ko sa kanya. Siguro si Lola, tsaka nang ibita lang siya para sa restaurant niya. Sabihin mo hindi. Tsaka kung pwede, pakiremind yung Anthony na yan na may boyfriend ka na. Tsaka Marilyn, hindi mo na dapat ini-entertain yung mga ganyan, yung mga lalaking nagpapakyut at nagpapakilala sa'yo dahil tayo na. Di ba? Jerome, teka lang. Ano pong problema mo? Wala naman ako nakikitang masama kung makikipagkaibigan ako sa ibang lalaki. Tsaka si Anthony, mabait naman siya eh. Ba, hindi naman ako nakikipaglandian sa kanila? Parang ganun na rin yun, Marilyn. Sa tingin mo, sinong lalaking hindi maiinis kung ine-entertain ng girlfriend niya lahat ng lalaking lumalapit at nakikipagpalitan ng number sa kanyang girlfriend? Oo, Jerome. Inaamin ko. Natutuwa ako sa mga atensyon na nakukuha ko ngayon. Yung mga ibang tao, yung mga lalaki sinasabihan ako maganda. Jerome, hindi mo ako masisisi. 18 taon na kong pangit. Nilalait ng mga tao, nilalayuan. Kaya sana, ibalata mo naman sa akin to. Hayaan mo naman ako magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko. Hindi yung ikaw pa yung mag-iisip sa akin ng masama. Marilyn, I'm sorry. Hindi dapat kita pinagbintangan tsaka pinagsalitaan naman sa sakit na salita. Siguro, nadala na lang din ng selos eh. Hindi kasi ako sanay na maraming umaaligid sa'yo tsaka naghahabol. Takot lang kasi ako, ang dami ng mas mayaman, mas gwapo. Tsaka mas titulado kaysa sa akin na baka maagaw yung atensyon mo. Jerome, dapat masanay ka na. Ngayon na, iba na yung itsura ko. Marami nang humahanga sa akin. Hindi naman si Anthony ang huling lalaki na makikipagkilala at makikipagkaibigan sa akin eh. Kaya sana pagkatiwalaan mo naman ako. Katulad ng nagtitiwala ako sa'yo na hindi mo ako lolokohin at hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Hindi naman ikaw ang inaalala ko, Marilyn eh. Natatakot ako eh. Natatakot ako na baka itulak ka ng pamilya mo kay Anthony. O kaya sa iba na mas karapat dapat kaysa sa akin. Bakit naman nila gagawin yun, di ba? Tinanggap ka na nila. May blessing na yung relationship nating dalawa. Unless may ipinapakita sa'yo hindi maganda ang magulang ko o si Lola. Meron ba? Wala naman. Oh, yun naman pala eh. Kaya sana, huwag na mag-alala para hindi na tayo nag-aaway. Ha? Kinakabahan kasi
kasi ako, Marcy. Alam mo naman, pag nagtatagpo yung dalawang batang yan, kung hindi nagkakagulo, may nasasaktan. Even sa waiter, wala ka nang dating. So pathetic. So malandi. Kay Nino ka nag-aalala? Kay Darlene o kay Marilyn? Bakit kayo nasa sulok? You know, my guests won't mind kung meron akong pangilan-ngilan ng mga guests ng mga low-class citizen. Mami, alam niyo po ba kung bakit ganito din ako kasaya? Dahil po kay Jerome. Ang laki po ng salamat ko sa inyo dahil tinanggap niyo siya. Magmula nung nangyari yung nakawan sa loob ng kumpanya ko, hindi ko na rin siya nakita. Baka pwedeng wag niyo naman po sanang tawagin magnanakaw ang nanay ko dahil alam niyong hindi totoo yun. Alam mo, nawalan ako ng pera at malaki. At si Ed ang may Baka pwedeng kagagawa. tama na po. Teka lang, ano nangyari dito? Marilyn? Yan ba ang boyfriend na pinagmamalaki mo?